everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin about sa nangyayari kay Michelle D at Samantha Panlilio. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging nag-aabang dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo tungkol nga sa nangyayari ngayong pambibintang dito kay Michelle D, Samantha Panlilio at Rian Ramos na sobrang balita yesterday. So, kagabi parang ang dami-dami nagme-message sa akin, Mama, so anong masasabi mo doon sa balita about Michelle D at saka kay Samantha Panlilio na nambugbog daw ng driver. Tapos, hindi pa, sabi niya, Mama Sam, talaga yung iba tumawag pa sa akin, nakakaloka. Anyway, napanood ko na yung interview nung mamang driver. And then, ayan, so, una, naisip ko, ayoko magbigay ng reaction kasi parang, feeling ko, hindi pa naman natin naririnig yung side ng dalawang kampo. So, magiging bias lang talaga yung reaction natin. Pero, syempre, sabi ko nga kanina, sige na nga, magbibigay na nga ako ng reaction kasi hindi naman natatapos yung pagtatanong sa akin. Anyway, eto na. So, ang reaction ko dyan, siya pinagulat ako. Parang sabi ko, totoo ba to? So, ako, sa pagkakakilala ko kasi kay Michelle D, kay Samantha Panlilio, lalo na kay Samantha Panlilio, na nakasama ko dito sa Bangkok, na binigyan pa nga ako niya ng maleta. Napakabait na bata ni Samantha Panlilio at talagang masasabi ko, very humble yung pagkatao niya. Either na masasabi ko na parang mayaman, anak ng mayaman, boss, di ba? Pero alam mo yun, napaka down to earth. Kahit yung pamilya ni Samantha na meet ko din, sobrang grabe, sobrang down to earth talaga nila. Kaya nagulat ako na na-involve siya dito na parang talaga ba ng bugbog, di ba? Tapos si Michelle D, ganun din. Kilala natin si Michelle D na very humble, tapos alam mo yon na down to earth, tapos biglang iisipin mo ng bugbog. Oo, ganon. Una, syempre pinanood natin yung interview nung Totoy, yung driver. Sa interview niya, kung totoo man nangyari yun sa kanya, syempre nakakaawa. Kumbaga parang isang simpleng tao, tapos nakakaawa. Ayun dalawang side yung magiging reaction mo sa kanya. Maaawa ka kasi kung totoong dinanas niya yun, parang kawawa naman. Pero sa kabilang banda, mapapaisip ka din, totoo ba yung sinasabi niya? Magagawa ba talaga neto nila Samantha at saka ni Michelle D? Tapos, pangatlo, magbibigay ka din ng conclusion, baka naman kasi may nagawa to, kaya nagawa nila yon. Yung mga tipong ganun ganun yung iisipin mo. Kasi parang, yun, bigla-bigla na lang silang mambubugbog na walang dahilan, di ba? Kung sakaling totoo man. Or baka mamaya nanloob to, pinasok niya sila Michelle D, siya pinaglaban sila Michelle D, mga ganong istorya. Yung nag-uusap nga kami ni Christine Ann Perez, ganun yung mga, kasi parang, hindi ako basta maniniwala, hindi ko naman nakita. Tapos pangalawa, syempre celebrity sila Michelle D, hindi naman sila gagawa ng isang bagay na ikasisira nila. Tapos, kung wala pang dahilan, di lalo naman nakakaloka. Syempre may mabigat na dahilan kung sakali mang totoo yung mga kwento na nabugbog siya, or hindi natin alam, baka mamaya bina-blackmail niya pala itong sila Rian Ramos, sila Michelle D, tapos biglang, sige, nag-set upan sila. So, yon para mahuli to. So, kung babasihan mo lang yung kwento ng isang tao, talagang maluloka ka lang. Para sa akin, kasi yung ibang subscribers, yung ibang mga followers, sinasabi nila, grabe naman to sila Michelle D, kawawa naman yung driver. Pero guys, think about din
naman kasi doon sa sinasabi ng driver. Kasi ang sinasabi niya, January 17 nang binugbog daw siya ni Michelle D. So January 17, nasa Bacolod, nasa Iloilo si Michelle D at guest siya doon. At kumakanta siya doon ng Reyna, 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 Reyna. So paano nangyari yun, di ba? Sino yun ang bugbog sa kanya doon, di ba? Tapos, ang sinasabi niya din, tumalon siya sa bintana, ng, ano ba yun? Or sa balcony ng 7, nung una nga pagkakarinig ko, third floor eh. Yung third floor, sabi ko, Diyos ko, ito nga lang, second floor, pag tumalon ako dyan sa bintana namin, ewan ko kung hindi ako mapilayan at hindi ako, alam mo yon, yung parang pili ko pag tumalon ako sa bintana namin, dito second floor lang to, mababa lang ha, pero pag tinalon ko yan, parang feeling ko hindi na ako makakalakad, mababali yun na yung tuhod ko, lalo na yung tuhod ko ay hindi ganong katibay. So parang feeling ko, magkakaroon talaga ako ng problema at habang buhay na ako hindi makakalakad, yung mga tipong ganon. Yung 37th floor pa kaya, di ba? So, nakakaloka. Dito nga sa building namin, ito malon eh. Nakakaloka, hindi na ano. So, parang, ang iniisip ko, totoo ba yung kwento niya? Ayun nga, so parang medyo napaka-question ako kasi nasa Iloilo si Michelle D nung during ng time na sinasabi niyang binugbog siya. Tapos sinabi nga, kaya daw siya nakaligtas kasi tumalon na lang daw siya doon sa kasi nga daw 37th floor. So parang ano ba to? Oho. Sa ngayon, hindi pa nagsasalita si Samantha, hindi pa nagsasalita si Michelle, at saka si Rian Ramos. Kasi nga, parang dinaan na lang nila sa abogado at bahala na ang abogado nila ang mag-settle ng mga kasong to. Oo. Kumbaga, parang kayo guys, ang akin lang, huwag kayo basta-basta maniwala doon sa mga naririnig lang natin na hindi naman natin na nakita o hindi natin nakuha yung side, syempre, nila Michelle D. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung sino ba ang totoo. At syempre, sa kwento niya, kung paniniwalaan mo, hindi din naman natin alam kung bakit niya to sinasabi, kung totoo ba nangyari talaga sa kanya to, na pagbibintangan ba talaga siya. Ang sabing ganon, may kinuha daw na ampaw. Yung ampaw, di ba, ano lang yun, maliit na envelope. Tapos, ang maaaring mo lang ilagay doon ay pera. Tapos ang sabi niya, may mga may mga pribadong picture daw kasi na nandoon, kaya daw siya ginulpin ito nila Michelle. Di parang kung iisipin mo, parang ang babaw naman. parang hindi ko alam kung ano yung setup. Maaari kasi itong si Totoy, bina-blackmail niya sila Michelle D, or kung totoo man na nangyari to, baka naman kasi pinagtatanggol lang nila Michelle D yung mga sarili nila. So, ako, sa personal ko, na na-meet si Samantha Panlilio at nakausap, nakasama, hindi ko ma-imagine na ganun yung gagawin niya. Kasi kahit maliit na hindi ko naramdaman kay Samantha na pinaramdam niya sa akin na, ibang tao ka. Ako pa na hindi niya naman ako kilala talaga in person, di ba? So dito na lang kami nag-meet, nag-uusap kami sa telepono, tapos nagkasama na lang kami dito sa Bangkok. Hindi naman niya ako kilala talaga noon pa. Kumbaga parang, pero sa kabila nun lahat, hindi niya pinaramdam sa akin na, ibang tao ka, mama, sama. Actually, para kaming magkakilala na ng noon pa. At lagi niya sinasabi sa akin, kapag umuwi ka ng Pilipinas, pumunta ka sa amin. Kahit yung mga tita niya or nanay niya, yung pamilya niya, ganun din yung sinasabi. Kaya hindi ko talaga maisip na totoo ba tong sinasabi ni ni Totoy driver na ang liit-liit ni Samantha. Sa totoo lang si Samantha, siguro mga kasinlaki ko naman, hindi naman ganun kaliit. Pero ang payat-payat, na parang sabihin mo na parang, alam mo yon, yung malakas talaga ang lalaki. So, kung itong driver na si Totoy, parang feeling ko, isang buntal niya lang kay talagang mapapaano talaga si Samantha, di ba? So, syempre, yung mga sinasabi niya na pinukpok siya ng arnis or mga something, syempre, meron niyang medical. At lalabas siya sa medical kung totoo man yon. Baka mamaya napukpok siya ng arnis, totoo. Kasi nga, dinepensahan na nila Michelle D yung mga sarili nila. Hindi natin naririnig yung side nila Michelle D. Kaya, siguro, hindi mo na tayo para humusga sa mga beauty queens natin ng
ganun-ganon. Kasi mas marami yung sinasabi. Yung iba, parang naniwala agad sa sinasabi nila, kumbaga parang think about pa rin yung sinasabi ni Totoy, kung nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi ko naman sinasabi na si Totoy ay nagsisinungaling lang, ha. Kumbaga parang hindi ko kasi alam yung istorya. Maaaring dinidepensahan din ni Totoy yung sarili niya, or kung totoo man nangyari to, ay meron namang mga abogado or husgado na tututol, hahatulan yung kaso nila, di ba? So, in the future, malalaman natin kung sino yung nagsasabi na totoo. But for now, hindi lang ako makapaniwala doon kala Michelle at saka kay kung nagawa man nila to. So, talagang nakakagulat, di ba? So, yun yung reaction ko talaga. Naloka ako at naggulat ako ng bonggang-bongga. But let's see kung saan tatakbo ang istorya neto at kung paano to masisettle at ano nga ba ang mangyayari sa kwento nila. And then, syempre, abangan natin yung panig naman nila Michelle D, kung ano naman ang totoong istorya. Kasi syempre pag nagkwento na sila, malalaman na natin. So, yon ganon, nakakaloka doon sa mga nagtatanong sa akin. Huwag na kayong magtanong. Ito na yung sagot ko. Syempre, naloka ako at hindi ko siya mapaniwalaan ng ganun-ganun lang. Kasi nga, hindi naman nagsasalita yung mga beauty queens. And then, lagi din natin isipin na mga celebrity kasi sila, yung mga public figure sila na hindi yan basta-basta gagawa ng mga isang bagay na, alam mo yun, na pwede ikasira nila ng ganun-ganun lang, di ba? Syempre may mga endorsement yan sila, may mga pinag-iingatan din sila. Kumbaga parang nag-iisip yan mga yan kung ano yung mga actions na gagawin nila. And then dito naman kay Totoy, kung nagsasabi siya ng totoo, hayaan na natin yung, kumbaga parang, yung mga, may mga abogado naman sila, hayaan na natin sila ang humusga. So, yon. So, I hope na sana masettle to ng maayos. And then, ayun, kung nagsasabi ng totoo si Totoy, ay sana mabigyan din siya ng hustisya, di ba? At kung hindi naman, ay nako, good luck. Ganon. So, syempre, tao din lang si Totoy. Na kailangan din natin siyang intindihin. Pero, doon nga sa mga kwento niya, medyo parang feeling ko ay sumasablay. Pero kung mapapatunayan niya to na nagsasabi siya ng totoo, di, ayun, bongga, di ba? So, magkakaroon naman siya ng katarungan. Sana patas na alam mo yon, na batas ang maibigay dito sa kaso nilang lahat. Yung kumbaga parang kung sino ang may kasalanan, yun ang managot. Ganon! Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Diyos ko, naloka din ba kayo? Ako naloka lang ako. Hindi talaga ako makapaniwala kasi hindi ko naman nakikita na ganun sila Michelle D at ganun si Samantha Panlilio. Lalo na si Samantha, Diyos ko, niwala sa vocabulary ko na parang naisip ko na parang, ay, ganitong, no, parang ang bait-bait na tao ni Samantha Panlilio. So, yun lang yung masasabi ko. At hindi ko talaga ma-imagine na ganun siya. So, let's see. So, hintayin natin yung panig nila bago ninyo husgahan yung mga taong to. Basta for now, magagaranti ko sa inyo na talagang mababait na tao to. So, imposible. Ganon. At yung kay Totoy naman, hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo, pero according sa statement niya, hintayin natin kung mapapatunayan niya yung lahat ng mga paratang niya tungkol dito kay Rian Ramos, kay Michelle D, at saka kay, syempre, Samantha Panlilio. So, yun, nakakaloka, nakaka-stress. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang komento nyo dito, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.